Magandang gabi, Kuya Mid. Ako si Jose. Gusto ko lang po ibahagi ang isang karanasan ng tatay ko na hanggang ngayon, hindi namin alam kung panaginip lang ba o totoo. Isang hapon, bago lumubog ang araw, nagpaalam si Papa na pupunta lang siya sa gubat para mangahoy. Normal na yun, kasi madalas siyang napuputol ng kahoy o naghahanap ng mga halamang gamot. Pero nang gabing yun, hindi siya umuwi. Kinabukasan, nag-alala kami. Naghanap ang mga kapitbahay at kamag-anak sa gubat pero wala kaming nakita. Para bang naglaho siya. Makalipas ang 2 araw, biglang dumating si Papa. Pawis na pawis, putlang-putla at nanginginig. Nang tanungin namin, umiyak siya bago magkwento. Sabi niya, habang nasa gubat siya, may 3 lalaking lumapit sa kanya. Mga nakaputi, matatangkad, at mapuputi ang mga balat na parang hindi taka rito. Mahinahon ang mga boses, pero parang nahipnotismo daw siya. Sabi daw nila, matulog ka muna at pagising mo, makikita mo ang totoong mundo. Wala raw siyang nagawa, parang may mabigat sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa ilalim ng puno. Pagdilat ni Papa, ibang-iba na ang paligid. Ang gubat na madilim ay napalitan ng napakaliwanag na liwanag na galing sa mga halaman mismo. Ang mga puno, sobrang tatangkad at kumikislap ang mga dahon. May mga bahay na gawa sa kristal at naririnig niya ang mga musika na parang mula sa hangin. Doon niya nakita ang mga nilalang, matataas, mapuputi ang balat at kakaiba ang mga mata. Hindi sila tao, pero hindi rin sila halimaw. Ang mga babae, magaganda, at ang mga lalaki, matitipuno. Lumapit sa kanya ang isa at sinabing, huwag kang matakot, nasa mundo ka ng mga kagaya namin. Ayon kay Papa, inalok siya ng mga engkanto na manatili roon. Sabi nila, wala raw sakit, gutom o hirap sa kanilang mundo. Pero may kapalit, hindi na raw siya makakabalik pa sa amin. Umiyak si Papa kasi naaalala niya kaming mga pamilya. Kahit gaano kaganda ang paligid, hindi raw niya maiwan ang mga anak niya. Nagdasal siya ng paulit-ulit kahit nanginginig sa takot hanggang sa may biglang lumapit na matandang engkanto at bumulong. Kung talagang gusto mong bumalik, ipikit mo muli ang iyong mga mata. Pero kapag nagkamali ka ng desisyon, hindi ka na makakabalik kailanman. Nagising si Papa sa ilalim ng parehong puno. Madilim na ulit at parang walang nagbago. Pero sa katawan niya, ramdam niya ang pagod na parang galing sa mahabang paglalakbay. Pag uwi niya sa bahay, wala siyang nagawa kundi magdasal ng matagal at magpasalamat na nakabalik pa siya. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan siya sa gubat, hindi na siya lumilingon. At lagi niyang sinasabi sa amin, anak, hindi lahat ng ganda ay para sa atin. May mga mundong hindi para pasukin ng tao. Mahalaga ang pananampalataya at pagmamahal sa pamilya. Kahit gaano kaganda o kaakit-akit ang alok ng ibang nilalang, wala pa rin kapantay ang mundo na kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Yun lamang po ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig. Sa mga nais na magbahagi ng kwento, paki-message lang ako dito sa account na to. Salamat!